Oo, business associate lang. Walang iba. Wala akong dahilan para tignan siya ng higit pa ron. Nag-init ang pisngi ni Katrina. Napayuko. Pasensya na po. Hindi ko naman dapat iniisip yon. Bahagyang ngumiti si Ismael. Hindi ko alam kung bakit, pero parang natutuwa ko na nag-aalala ka. Napalunok si Katrina, hindi makasagot. Ramdam niya ang kakaibang init sa mga salitang iyon. Katrina, dugtong ni Ismael. Malumanay ang tinig. Kung sakaling may babaeng lilito sa buhay ko, hindi siya si Danica o kung sino pa man. Ikaw lang ang nandito ngayon at hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ayokong mawala ka. Parang biglang huminto ang mundo ni Katrina. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na ang malamig na pader na nakapalibot kay Ismael ay unti-unti na natutunaw at siya mismo ang dahilan. Matapos ang tagpo kay Danica, naging mailap si Katrina kay Ismael buong maghapon. Ngunit si Ismael naman, tila ba mas lalong lumalapit at laging nag-aalala sa kanya. Kahit sa simpleng pagkain, hindi nito nakakalimutang tanungin kung kumain na siya o komportable ba siya. Kinagabihan, hindi nakatulog si Katrina. Lumabas siya sa balkonahe upang damhin ang malamig na simoy ng hangin. Habang nakatanaw sa mga bituin, hindi niya namalayang lumapit si Ismael. Dala ang isang tasa ng tsaa. Hindi ka na naman makatulog? Tanong nito. Ibinibigay ang tasa. Nagulat ang dalaga, ngunit tinanggap din yun. Salamat. Ang ganda ng gabi, ano po? Tumango si Ismael at tumingin din sa langit. Alam mo, bihira kong pansinin ang ganda ng mga bituin. Lagi kong iniisip ang trabaho, ang negosyo, at ang mga taong laging nakapaligid na may gusto lang makuha sa akin. Pero ngayon nandito ka. Napatitig si Katrina sa kanya. Nag-aalangan. Ngayon po, huminga ng malalim si Ismael sa siya tinitigan. Ngayon pakiramdam ko, may kasama akong tunay. Walang halong kasakiman. Walang pretensyon. Nabuhol ang puso ni Katrina sa narinig. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ngunit sa mga mata ni Ismael, nakita niya ang lalaking hindi lang basta mayaman o makapangyarihan. Hindi isang taong sugatan, naghahanap ng pagmamahal. Unti-unting naglapit ang kanilang mga muka. Ramdam ni Katrina ang init ng hininga ni Ismael. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinakasan. Napapikit na siya ng kaunti. Handang sumuko sa damdaming hindi na niya maitatanggi. Ismael! Isang malakas na sigaw ang gumulat sa kanila. Nagulat si Katrina at mabilis na umatras. Mula sa pintuan ng balkonahe ay nandoon si Mang Raul, ang matandang katiwala ng mansyon. Halatang balisa at pawisan. Pasensya na senyor, pero kailangan niyo itong makita. Agad na bumalik sa realidad si Ismael. Napakunot ang noo niya. Ano yun, Raul? May nakapasok na tao sa kabilang bahagi ng mansyon. Nakita ng gwardiya sa CCTV. Hindi ko alam kung magnanakaw o espiya. Nanlaki ang mga mata ni Ismael at agad siyang tumayo. Bantayan si Katrina. Hindi siya dapat mapahamak. Kinabahan si Katrina sa tono ng boses ni Ismael. Hindi iyon basta-bastang pangamba. May halong takot. May halong pag-aalala. Ismael, mahina niyang tawag. Ngunit mabilis na lumakad ang lalaki kasama si Mang Raul. Naiwan siyang nakatayo, hawak ang tasa ng tsaa na nanginginig ang kamay. Habang pinagmamasdan ng paglista ng dalawa, may bumalik na alaala kay Katrina. Isang bulong mula sa kanyang tiyahin bago siya ipasok sa mansyon. May tinatagong bilyonaryo na yan. Huwag mong kakalimutan. Kinilabutan siya. Ano ang itinatago ni Ismael? Sino ang mga taong gustong pumasok sa mansyon? At higit sa lahat, ano ang tunay na dahilan kung bakit siya binili? Hindi mapakali si Katrina matapos iwan ni Ismael sa balkonahe. Buong gabi, hindi niya alam kung matutulog ba siya o maghihintay sa pagbabalik ng lalaki. Lalong sumagi sa isip niya ang babala ng kanyang tiyahin. May tinatagong bilyonaryo na yan. Makalipas ang isang oras,
Bumalik si Ismael. Halatang pagod, ngunit nanatiling matatag ang tindig. Ligtas na. Hinabol ng mga gwardyang pumasok sa compound. Hindi ko alam kung sino nagpadala sa kanila. Aniya, malamig ang boses. Hindi napigilan ni Katrina ang sarili. Bakit po ba may gustong pumasok dito? Sino ba sila? At ano po ba talagang tinatago ninyo? Napatigil si Ismael. Kita sa mga mata niya ang bigat ng tanong. Para bang ilang segundo siyang nagdadalawang isip. Katrina, mahina niyang wika. May mga bagay na matagal ko nang inilihim sa lahat. Dahil sa takot. Dahil sa hiya. Dahil baka hindi nila kayang tanggapin. Humigpit ang hawak ni Ismael sa kanyang tungkod. Dahan-dahan siyang itinanggal ang suot na guwantes sa kaliwang kamay. At doon tumambad ang mga pilat na parang paso. Mga bakas ng apoy na tila kumain sa balat niya. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Napaatras siya ng kaunti, ngunit hindi dahil sa pandidiri, kundi dahil sa pagkagulat. Ito ang dahilan kung bakit nila tinatawag akong pangit. Malungkot na sabi ni Ismael. Noong bata pa ako, nasunog ang malaking bahagi ng katawan ko sa isang aksidente. Sinubukan ng mga doktor na ayusin pero hindi na bumalik ang dati kong anyo. Simula noon, naging tampulan ako ng tukso, ng pangungutya. Even sa mga taong dapat mahalin ako. Hindi nakapagsalita agad si Katrina. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Akala ng iba, kaya ako nagkukulong dito sa mansyon dahil suplado ako. Pero ang totoo, pinipili kong magtago dahil ayokong makita ang pagtingin nila sa akin. Ang tingin ng mundo, isang halimaw. Kaya binili kita. Hindi para maging katulong. Kundi para subukan kung kaya bang mahalin ng isang taong kagaya ko. Bumigat ang puso ni Katrina. Naiintindihan niya na ngayon ang dahilan ng malamig na anyo ni Ismael. Ang laging pagtatago at ang mga matang puno ng lungkot. Ismael, mahina niyang sambit. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay nitong may pilat. Hindi kayo halimaw. Ang nakikita ko ay isang taong sugatan, pero malakas. Isang taong may kakayahang magmahal ng higit pa kaysa kahit kanino. Nagulat si Ismael sa ginawa ni Katrina. Matagal na walang humawak sa kanya nang walang takot o pag-iwas. Sa unang pagkakataon, napangiti siya ng totoo. Isang ngiti na hindi nakatago sa likod ng maskara ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man tuluyang lumambot ang kanilang sandali, biglang pumasok si Mang Raul. Senyor, may isa pa pong problema. Natunto namin kung sinong nagpadala ng mga taong sumalakay kanina. Nagiba ang ekspresyon ni Ismael. Sino? Huminga ng malalim si Mang Raul. Ang tiyahin ni Senyorita Katrina. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Katrina nang marinig ang pangalan ng kanyang tiyahin mula kay Mang Raul. Hindi siya makapaniwala. Ano po? Ang tiyahin ko? Imposible. Siya lang at titira kong pamilya. Bakit niya ko ipapahamak? Nanginginig niyang tanong. Matigas ang ekspresyon ni Ismael. Ngunit ramdam ni Katrina ang kirot sa mga mata nito. Mang Raul, ipaliwanag mo sa kanya. Huminga ng malalim ang matanda bago nagsimula. Senyorita Katrina, matagal nang may alitan ng pamilya ninyo at ang pamilya ng senyor. Noon pa man, ang tiyahin ninyo, si Senyora Matilde, ay may utang na loob kay Don Facundo, ang ama ni Ismael. Ngunit imbes na suklian niyo ng pasasalamat, inagaw niya ang ilang negosyo ng pamilya nang nasunog ang kanilang lumang pabrika. Naging dahilan niya ng pagkakalugmok ng pamilya. Parang may umigting na sugat sa puso ni Katrina. Hindi niya alam na may ganoong kasaysayan ang tiyahin niya. Pero, bakit ako? Bakit akong binenta niya? Halos pabulong na tanong niya. Muling nagsalita si Ismael. Mabigat ang boses. Dahil gusto niyong tuluyang pabagsakin ako. Ang plano niya, ibenta ka sa akin. Gawin kang mata sa loob ng mansyon. Kapag nakuha niyang lahat sikreto ko, sa kanya ako sisirain sa publiko at sa negosyo. Isa lang akong pangit na bilyonaryo na walang halaga sa lipunan. Ganun ang tingin niya. Nanlaki ang mga mata ni Katrina at biglang bumagsak ang luha.
Hindi pwedeng totoo to. Hindi ko alam, Ismael. Wala akong alam sa mga plano niya. Akala ko pinapunta lang niya ako rito para magtrabaho bilang katulong. Hindi ko akala may ganito siyang balak. Tuloy-tuloy ang hikbi niya. Dahan-dahang lumapit si Ismael. Hawak ang tungkod. Ngunit hindi ito naging hadlang para ipatong ang kamay sa balikat ni Katrina. Alam kong wala kang kinalaman. Matagal na kitang pinagmamasdan. Ang mga mata mo, hindi marunong magsinungaling. Bahagyang gumaan ang loob ni Katrina. Ngunit nananatili ang bigat ng sitwasyon. Pero senyor, sabat ni Mang Raul, hindi pa rito nagtatapos. May isa pang balita. Ang tiyahe ni senyorita ay nakikipagsabatan sa pinakamalaking karibal ng kumpanya ninyo, ang Dantes Group. Gusto nilang agawin ng kontrata para sa international expansion. Tumalim ang tingin ni Ismael. Ibig sabihin, ginagamit nila si Katrina bilang pain. Muling natulala si Katrina. Ang lahat ng iniisip niyang pag-asa, ang tiyahe na inaasahan niyang kakampi, ay biglang naglahong parang bula. Hindi ko alam kung paano haharapin to. Mahinang bulong niya. Halos mawalan ng lakas. Pamilya ko siya. Pero paano kung siya rin ang sumira sa akin? Marahang hinawakan ni Ismael ang kanyang baba. Pilit na pinapatingin sa kanya. Minsan, Katrina, hindi dugo ang nagtatakda kung sino ang pamilya. Minsan mas totoo pang mga taong hindi natin kadugo. Nanlaki ang mga mata ni Katrina sa salitang iyon. Sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit bago siya makasagot, biglang tumunog ang cellphone ni Ismael. Senyor, ani Mang Raul, hawak ang telepono. Tumatawag si Senyora Matilde. At ang sabi niya, may oras lang daw tayo hanggang bukas bago niya gawin ang susunod na hakbang. Sa bawat segundo ng pagtunog ng telepono, parang humihigpit ang pagkakapit ng kaba sa dibdib ni Katrina. Ramdam niya ang pawis sa kanyang palad habang tinitignan si Ismael. Ang lalaking laging matatag ay bahagyang napapikit bago tinanggap ang tawag. Matilde, malamig na bati ni Ismael. Boses na puno ng otoridad. Sa kabilang linya, narinig ang isang malutong na tawa ng babae. Ismael, o dapat bang tawagin kitang pangit na bilyonaryo? Akala mo ba hindi kitang papasuko? Isang bulok na madilim na lugar na lang ang titira sa'yo. Isang pitik lang ng daliri ko, mawawala ang lahat ng hawak mo. Nanlamig ang katawan ni Katrina sa mga salitang iyon. Tia Matilde, bakit mo ito ginagawa? Wala akong oras sa iyong mga pananakot. Tugon ni Ismael na mariin ang tinig. Anong gusto mo? Simple lang, sagot ng babae. Isuko mo ang expansion deal sa Dantes Group. Kapag ginawa mo yun, hindi ko ilalabas sa publiko ang lihim mo. At syempre, isasaoli kong maliit mong alaga. Natigilan si Katrina. Alaga? Bulong niya. Ngumisi si Ismael, bagaman puno ng galit. Huwag mong idadamay si Katrina sa kasakiman mo. Wala siyang kinalaman dito. Muling tumawa si Matildeng mapanlait. Wala? Ismael, siya ang pinakamalakas kong sandata. Isang ulila, inosente, madaling paikutin. Isipin mo, kung malalaman ng media ng dalagang tinuturing mong babae ay binenta mismo sa'yo, anong tingin nila? Magbumukha ka masama na bumibili ng tao. At siya, magiging pulubi uli. Parang nadurog ang puso ni Katrina. Hindi niya mapigilang lumuha. Ganito na lang ba ang tingin niya sa akin? Isang gamit na pwedeng ibenta? Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng lakas, narinig niya ang matatag na tinig ni Ismael. Hindi mo alam, Matilde, pero hindi lahat ay kaya mong kontrolin. Oo, pangit ako sa paningin ng mundo. Ngunit kahit kailan, hindi ako bibigay sa isang masamang tao na tulad mo. Handa akong ipaglaban si Katrina kahit pakapalit ito ang lahat ng yaman ko. Napahinto si Matilde. Isang saglit ng katahimikan bago muling nagsalita. Mas matalimang tono. Kung ganun, Ismael, huwag mong sisihin ako kapag naglaho ang lahat ng pinaghirapan mo. Bukas ng gabi, ilalabas ko sa publiko ang lahat ng baho mo. At kapag nangyari yon, walang makakapigil. Subukan mo. Malamig na tugon ni Ismael bago tuluyang ibinaba ang tawag. Nanatiling nakatungo si Katrina, nanginginig ang kamay.